Sa mustang muli, kaibigan, sa bidyong to tatalakayin naman natin ang sinanamang bahagi ng Ghost Fighter na malamang ay ilan lamang ang nakakaalam. Bale, bago nga tuluyang nakabalik sa katawan niya, may mga iba pa kang ginawa si Eugene na hindi na nga isinama sa anime. At isa nga tong tungkol sa boksingero niyang kababata na nagbago nga ang buhay matapos niyang panandali ang isapi rito, ang kanyang kaluluwa. Muli, hindi to fanfiction dahil bahagi nga to ng mismong kwento na isinulat ng legendary author na si Yoshihiro Togashi. So yun nga, simulan na natin. Habang pag-alagala ang kaluluwa ni Eugene, may napansin siyang nagkakagulo sa ibaba. Naku, masama to. Di naman inaasahang nakilala niya ang isa sa mga to, ang kababata niyang si Suikichi na masasabing sablay sa maraming bagay. Kawawa naman siya. Dahil lang pa nga to, madalas niya tong sagipin sa mga nambubuli rito noon. Kahit nakahandusay na sa lupa, patuloy pa rin binubugbog ng mga bully si Suikichi. Dahilan para mag-decide nga si Eugene na sumanib sa katawan nito. Sabi ni Shirley, huwag akong sasanib sa katawan ng tao. Pero sa pagkakataong ito, At magkakasunod nga niyang pinabagsak ang mga nandadarag sa kababata. ang kulit niyo, ha? Pumasok si Eugene sa katawan ng iba nang hindi nag-iisip. Kaya ngayon pinoproblema naman niya kung paano siya makakalabas. Habang inoobserbahan siya ni Sherlyn sa malayo, dumating naman si Jericho upang ipaalam na sa ilang kondisyon, hahayaan nilang makabalik ang kaluluwa ni Eugene sa katawan nito. Ipinaliwanag niya na habang pinag-aaralan niya ang pagkatao ni Eugene, nalaman niyang isa lang tong simpleng gunggong na nauunang kumilos ang katawan bago pa makapag-isip ng tama. Sa ngayon, kailangan muna nilang obserbahan ang mga magiging aksyon ni Eugene. At kung matutulungan nito ang batang si Suikichi, papayagan na raw nila itong makabalik sa tunay na katawan. Samantala, habang nasa katawan pa rin ni Suikichi, nagtungo nga si Eugene sa bahay nito. Doon, naalala nga ni Eugene ng mga panahon na excited na ikinukwento nito sa kanya ang kagustuhan na maging boksingero balang araw. Ang boxing raw kasi ay tungkol sa dalawang magkatunggali na nagpapakita ng respeto sa isa't isa bago magsimula at pagkatapos ng laban. At ang pinakahangarin nga raw ng bawat magkatunggali ay ang manalo. At balang araw, nais niya nga raw manalo sa isang boxing match, kahit isang beses lang. At dahil doon na makatungtong nga ng high school, nagsimula na nga itong sumali sa mga boxing club. Napansin naman ni Eugene na may nakasulat na target victory sa pader ng kwarto nito. Kaya naisip nga niya na hanggang ngayon hindi pa rin pala nananalo si Suikichi kahit isang beses lang. Tuloy naman nang nagising si Suikichi kahit pa nasa loob niya pa rin ang kaluluwa ni Eugene. Nung una natakot nga siya dahil hindi niya alam kung bakit may naririnig siyang boses na kumakausap sa kanya. Patay na pala ako. Hanggang sa ipaliwanag nga sa kanya ni Eugene ang lahat. Sa sumunod na araw, hindi pa rin nakakalabas si Eugene sa katawan ni Suikichi. Habang nasa school, ipinatawag siya ng pinakamalakas na miyembro ng boxing club na si Tachikawa. Bale nagsumbong nga kasi rito yung tatlong binugbog ni Eugene. At dahil iniisip nga nilang si Suikichi ang gumawa nun, hinamon nga siya nitong si Tachikawa para mag-sparring. Pero gaya ng inaasahan, mabilis ngang napalood nitong si Tachikawa si Suikichi matapos gawing punching bag. Dahil hindi nga nagpapakawala ng suntok si Suikichi, naitanong ni Eugene kung bakit ayaw nitong lumaban. Na sinagot naman nito na hindi raw ganito ang laban na gusto niya dahil hindi raw ganito ang isang totoong boxing match. Hanggang sa ubarin na nga ni Tachikawa ang glove sa kamay bago nga magkakasunod na pinagsusuntok ang hindi lumalaban na si Suikichi. Lumaban ka! Laban! Matapos makitang hindi nito makakabangon, dinuroan pa nito ang kalaban. Dahilan para mapilitan nga si Eugene na muling kontrolin ang katawan ng kababata. Bago nga pinabagsak sa isang suntok lang ang maangas na nasa harapan. Ang lakas ng suntok niya! Bagay na kinabulot niya ng mga miyembro ng boxing club dahil wala pang nakakatalo sa kanila kay Tachikawa. Sa sumunod na araw, hindi nga pinapansin itong si Suikichi si Eugene
dahil sa ginawa nitong panggugulpe kay Tachikawa at sa lahat ng gustong pumigil sa kanya na naging dahilan niya para katakutan siya ng mga tao sa gym. Dahil sa nangyari, nilapitan nga siya ng captain ng boxing team at sinabing nakita niya ang ginawa ni Tsubikichi kahapon. Ipinaliwanag nitong matagal na niyang nakikita ang potensyal niya dahil mabilis nga raw niyang matutunan ang bawat itinuturo sa kanya. Sadyang kulang lang daw talaga siya sa kumpiyansa kaya hindi raw sila sigurado sa kanya noon. Pero dahil nga sa insidente, sigurado na raw sila ngayon na si Tsubikichi ang magiging pambato nila sa paparating na tournament. Agad namang ipinatawag si Tsubikichi para sa isang sparring match. Pero gaya nga ng dati, hindi nito nagawang makatama kahit isang beses lang. At muli nga lang naging human punching bag sa ibabaw ng ring. Dahil doon, sinabi nga ni Eugene na sobrang duwag raw kasi niya na sa tuwing susuntok ang kalaban, palagi niyang ipinipikit ang mata niya. Paano raw siya mananalo kung ganun? Ayon naman kay Tsubikichi, dahil sobrang tagal na niyang binubuli, nasanay na lang daw siguro siyang ipikit ng mga mata sa tuwing makikita niyang tatamaan na nga siya ng suntok. Dahil naobserbahan nga ni Eugene sa practice tong si Tsubikichi, alam niyang malakas talaga tong sumuntok. Maayos rin ang forma nito at talagang marunong gumalaw. Kaya alam niya nga ang kulang lang talaga rito ay ang lakas ng loob na dapat maipakita niya sa kalaban niya na hindi siya basta-basta. At para patunayan yun, sandali niya ang kinontrol ang katawan ni Tsubikichi at sinadyang banggain ang kasalubong bago to tinakot. Agad namang tumakbo ang lalaking yun at nagtawag ng tropa. Agad naman nakaramdam ng takot si Tsubikichi na makita kung kanino to nagsumbong. Sa pinaka-kinakatakutang boksingero mula sa kabilang school, si Samijima. Di hamak na mas malakas to kay Tachikawa at may mga balitang may mga nakalaban tong nabulag at nagkabasag-basag ang buto dahil ang sayaw nito sa kanila. Lalo namang namutla si Tsubikichi nang sabihin nitong taga-school nila ang mga kalaban nito sa tournament. At ang pangalan nga raw ng mga kalaban niya ay Matsuo Tsubikichi. At sabihan niya nga raw tong maganda dahil sisiguraduhin niyang hindi na ito makakalabas pa ng maayos sa ibabaw ng ring. Dahil hindi niya nga alam na si Samijima ang makakarap niya. Bigla na nga lang hinimatay si Tsubikichi sa takot. Agad namang kinontrol ni Eugene ang katawan nito bago pa nga tumatumba. Bago nga ipinaalam rito na siya mismo yung Matsuo Tsubikichi na tinutukoy niyang mga kalaban. Bago nga ininsulto ang pagmumukha nitong si Samijima. Babanatan na sana siya pero sinabihan niya nga to na hindi nila kailangan magmadali dahil maghaharap naman daw sila sa ring. At pag dumating ng araw ang oras na yun, sisiguraduhin niyang lalong mapaplat ang plat na niyang ilong. Bagamat nang gagalaiti sa galit, pumayag to maghintay hanggang sa magkaharap sila sa ring. Sa araw ng laban, patuloy pa rin sinusubukan baguhin ni Eugene ang isip ni Tsubikichi. Gusto na kasi nitong umatras pero pilit nga itong pinipigilan ni Eugene. Tinanong niya kung hanggang kailan ito balak tumakbo. Na ito na ang huling pagkakataon niya kaya kahit sino pang makalaban niya, kailangan niyang harapin yun kung gusto niyang makatikim ng panalo. Patuloy naman ang pagdadahilan ni Tsubikichi. Mahina at duwag raw kasi siya, kaya baka hindi talaga para sa kanya ang pagbaboxing. Dahilan para tuluyan ngang mapikon si Eugene. Susuko na lang raw ba to nang hindi nanalo kahit isang beses. Bago nga kinontrol ang kamao ni Tsubikichi upang ipansuntok sa sariling muka. Sobrang lakas nun na napabalikwas nga siya sa kinauupuan. At matapos ngang marinig ang lahat ng sinabi ni Eugene, tuluyan nang natauhan si Tsubikichi at nagpatuloy sa pag-akyat ng ring. Hindi naman napansin agad ni Eugene na nakalabas na pala siya sa katawan nito. Hanggang sa biglang sumulpot sa Charlene sa tabi niya at ipiniliwanag na kusa nang lumabas ang kaluluwa niya dahil nagawa na niyang alisin ang pag-aalinlangan sa isipan ni Tsubikichi. Sige, kaya mo yan! Dito, ipapakita ang buong tapang na hinarap ni Tsubikichi ang kinakatakutang si Samijima na syempre kinagulat niya ng mga manonood. Ilang beses siyang nakapagpalitan ng suntok sa katunggali. Hanggang sa mapaisip nga siya na hindi siya nasasaktan sa mga suntok ng kalaban. Mahina raw yun kung ikukumpara sa suntok ni Eugene. Hanggang sa matamaan niya nga ng solid sa panga ang kalaban na sandaling nakapagpabagsak rito sa lona.
dahil hindi inaasahan ni Samejima na ganito pala kagaling si Suikichi. Wala na raw siyang pakialam kung ma-disqualify siya. Basta sisiguraduhin niya nga raw na babasagin niya ang mukha ng kalaban. Matapos makatayo, agad niyang inatake si Suikichi. At nang hindi niya nga ito matamaan, pinagplanuhan niyang sikuin ang mukha nito. Pero laking gulat nga niya nang mabilis yung nailagan ni Suikichi na sinundan naman ng hindi niya inaasahang napakalakas na counter punch. At dahil sobrang solid nga ng pagkakatama ng suntok na yun, hindi na nakabangon pa si Samejima, kaya dineklara na nga si Suikichi ang nanalo. Samantala, dahil sa pagkapanalong yun, tuloy na nga magbabago ang buhay ni Suikichi mula sa araw na yun. At syempre hindi nga magiging posible yun kung wala ang tulong ng pasaway na si Eugene. Kaya mo pala kung gagawin mo.